Georgina. He called my name which caught my attention. No one calls me by my first name, siya lang ang gumagawa nun. I am talk focused, making sure that this time these pancakes will be cooked perfectly. How much do you love the president? He blurted out of nowhere. That makes me stop flipping the pancakes. Why did you love the president? He added. Pinatay ko muna yung stove, dahil luto na rin naman ang mga pancakes, saka ako humarap sa kanya. Maniniwala ka ba, kung sasabihin ko sa iyo, na hindi ko alam kung bakit ako nagkagusto kay Jackson? I mean, I don't have this particular reason, why I like him, why I always longed for him, why I kept on thinking about him. Then there, I started to realize that I am in love with him. Saglit ko siyang pinasadahan ng tingin, bago ako muling nagsalita. Sabi nga nila, kapag hindi mo alam kung paano, or bakit gusto mo ang isang tao, dun mo masasabi na mahal mo nga siya. I know this may sound cheesy but he's my life now, I love him more than my life. I smiled sweetly at Roland. Gumanti rin naman siya ng isang ngiti sa akin. Paano kung isang araw magising ka, at hindi mo na siya mahal? Tanong niya habang humihigop ng kape na binigay ko. Siya kanina. That won't happen. I'm sure that my heart never beat this way before, at sigurado ako na kahit kailan hindi na magbabago pa ang pagtibok ng puso ko, para sa lalaking yun. Pwede ko bang malaman, kung ano ang pinag-uusapan yung dalawa, at para bang napaka-seryoso nyo? Shems, why is that? Naka-pijama at naka-shirt lang si Jackson, pero ang hot niya pa ring tingnan. Parang mas masarap pa siyang iagahan, kaysa sa mga niluto namin ni Roland. Georgina, are you with us? Napaigtad ako dahil sa pagsasalitang yun ni Jackson. Diyos ko, nagdi-daydream na naman ako. What were you thinking? He asked curiously. Umiling na lang ako sa kanya, at hinayla ko na siya paupo. Let's eat. Pinaghirapan naming lutuin ni Roland ang mga yan. Nakangiting sambit ko, habang sinasandukan ko si Jackson, pero laking gulat ko, dahil pagharap ko sa kanya, parang ang dilim ng aura niya. Anong nangyari? Did I say or do something wrong? Hindi ko alam, na close pala kayo ni Secretary Dries. Makahulugang tanong sa akin ni Jackson, sa tono ng pananalita niya, para bang pinagduduhan niya ako. We're not that close, babe, but he helped me prepare this. Maids can help you prepare this, but still, you choose to ask help from him. This time medyo pasiga na siya, at nagulat ako roon, kaya napatayo ako. Mukhang nagulat din si Roland dahil sa mga nangyayari, but unlike me na tensyando, mukhang kalmado lang siya, at para bang inaasahan niya nang mangyayari ito. Mr. President, I'm sorry you shut up. You're just my secretary. I trust you with my political affairs, but when it comes to my wife, you should know that you're off limit. Bilang niya kay Roland at dinuro pa ito. Diyos ko, ba't ba nagkakaganito, ang asawa ko? Hindi kaya may sapi siya ngayon. Roland, pabayaan mo muna kaming mag-usap, salamat pala sa tulong. I utter and fake a smile. Kaagad ko namang sinundan si Jackson, na bumalik sa kwarto namin. Hey, what was that? Bakit bigla ka na lang na beast mode? I asked. I thought being funny will somehow make the atmosphere light, but hell, I'm wrong. I should be asking you, Georgina, why are you flirting with my secretary, who happens to be one of your many men before? Pinagbibintangan mo ba na ng lalaki ako? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Sa'yo nang galing yan, Georgina, hindi sakin. Whoa, what is going on? Dahil hindi talaga ako makarelate, pero isa lang ang nararamdaman ko para sa lalaking kaharap ko, at yun ay ang matinding inis at galit. Yes, I've been that playgirl, but that was before, at ang sakit lang ngayon, na pinagbibintangan niya akong nilalandi ko ang secretary niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko, at automatikong damapo ang palad ko sa mukha niya. You don't have the right to say those things against me dahil wala akong ginagawang masama. Now I get it. I smiled bitterly and wiped my tears harshly. I can't be with someone who can't even trust me. Kaagad akong lumabas ng kwarto, at nagtungo sa mga nakaparadang sasakyan. Leave me alone.
Sigaw ko sa mga bodyguard na nakasunod sa kin. Hindi na sila nagpumilit pa na sundan ako, kaya naman agad na akong sumakay sa kotse, at nagmaneho paalis sa Malacanang. Comments vote, watch videos get points, 1/20th 10 points. Third person's prove. Pikit matang kinapa ni Jackson, ang higaan, at kaagad itong napabangon, nang mapansin na wala na sa kanyang tabi ang asawa. She might be preparing our breakfast. Nakangiting bulong niya sa sarili, saka bumangon. Papunta na sana siya, sa bathroom nang tumunog ang kanyang cellphone. Dahil maaga pa naman, ay mas inunan niya munang tingnan ang kanyang cellphone. It was an email from someone he immediately opened only to find pictures of his wife kissing other man. His pupil dilated when he realized that it was Roland Dries, his secretary. Hindi lingid sa kaalaman ni Jackson that his wife used to be linked with different men before, and they might be using this past picture to ruin him and his marriage with Georgina. Pero ang mas malaking tanong sa isip niya ay kung nagkaroon ba talaga ng relasyon si Georgina at Roland dati. He was sure that his wife loved him so much, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng takot at pangamba na baka may natitira pang feelings ang kanyang asawa para kay Roland. He suddenly feels the urge to fire Roland as his secretary, and find new one, pero naisip niya na parang napaka-unprofessional naman kapag ginawa niya yon. Hindi niya maiwasang hindi minas, dahil sa mga nalaman niya, pero ayaw niya rin naman na magalit na lang. Basta-basta because he know that it was all in the past now. He decided to went downstairs, and he hear two people talking. Agad siyang nakaramdam. Selos, nang mapagtanto na si Georgina at Roland ang nag-uusap sa kusina. The thought that it was just the two of them at the kitchen made him more jealous. Alam niya sa sarili niya na walang basehan ng pagseselos niya, but he just can't help but to feel jealous. Pwede ko bang malaman kung ano ang pinag-uusapan yung dalawa, at para bang napakaseryoso nyo? Sambit ni Jackson, para maagaw ang atensyon ng asawa, at ni Roland na seryosong nag-uusap. What do we have for breakfast, babe? He asked once again, but it seems like Georgina is off to somewhere at. Parang may iba itong iniisip. Hindi mapigilan ni Jackson na magduda sa inaasta ng asawa niya ngayon. Georgina, are you with us? Bakas na sa boses niya ang pagkairita, dahil parang hindi siya pinapansin ng asawa. Pakiramdam niya ay binabaliwala siya ni Georgina, dahil kay Roland. Tuldok, sorry, may inisip lang ako, let's eat, babe. Nakangiting sambit ng asawa, at hinayla na siya paupo nito. Kaagad na kumunat ang noo niya, nang umupo rin si Roland, which means that they'll be eating together, which somehow he hates. What were you thinking? He asked curiously. Umiling na naman ang kanyang asawa. Let's eat, pinaghirapan naming lutuin ni Roland ang mga yan, Georgina said, and smiled at him, bago siya sinondukon ng pagkain nito. Dahil sa narinig niya, ay hindi niya nanatago pa ang pagkadismaya at inis. Hindi ko alam na close pala kayo ni Secretary Dries. Makahulugang tanong ni Jackson, sa tono ng pananalita. Alam niya para bang pinagduduhan niya ang asawa. We're not that close, babe, but he helped me prepare this. Maids can help you prepare this, but still, you choose to ask help from him. Medyo pasiga na pinutol niya ang sinasabing asawa. Halata ang pagkagulat sa mukha ng asawa, dahil sa ginawa niyang pagsigaw, but he's too jealous to care for what she will feel. Mr. President, I'm sorry, you shut up, you're just my secretary. I trust you with my political affairs, but when it comes to my wife you should know that you're off limit. Bilang niya kay Roland, at dinuro niya pa ito. Hindi niya na makontrol pa ang sarili niya. He's furious and he can't just help but outburst. Roland, pabayaan mo muna kaming mag-usap, salamat pala sa tulong. He heard Georgina murmured towards Roland na iinis na iniwan niya ang asawa sa dining, at naglakad paakyat sa kwarto nila. She immediately followed him. He felt her presence. Hey, what was that? Bakit bigla ka na lang na beast mode? Georgina asked, trying to be funny, but it did not work. I should be asking you, Georgina, why are you flirting with my secretary, who happened to be one of your many men before?
Masyado na talaga siyang nilamon ng selos, at kung ano-ano na lang ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Pinagbibintangan mo ba na ng lalaki ako? Georgina asked in disbelief. Tinalikuran naman siya ni Jackson, but she makes him face her. Sa'yo nang galing yan, Georgina, hindi sakin. Casual na sagot nito, para namang natauhan siya sa mga pinagsasabi niya ng sampilan siya ng asawa. He wanted to apologize to her but it's too late, he guess. He already made her cry, at nakaramdam siya ng galit sa sarili, dahil sa pinaggagawa at pinagsasabi niya sa asawa. You don't have right to say those things against me dahil wala akong ginagawang masama. Now I get it. Marahas na pinunasan ni Georgina ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, at mapaklang ngumiti. I can't be with someone who can't even trust me, she shouted and left their room. He wanted to come after her and apologize to her, pero mas pinili niya na lang na pabayaan muna ang asawa na umalis. Georgina need her own time. Kailangan muna nila magpahupon ng galit, para makapag-usap sila ng maayos. He threw his phone, at napatikip na lang ng unan sa mukha, dahil sa frustration na kanyang nadarama. Sorry, babe, I didn't mean to, he whispered and smiled weakly. What the hell he have done? He just broke the heart of the woman he loved the most. Hindi niya naman sinsadyang iparamdam kay Georgina na hindi niya ito pinagkakatiwalaan, but in the end, he made her feel as if she wasn't trustworthy at all, and he's a fool for making her feel that. He picked his phone from the floor and called Nestle, Georgina's manager. Sigurado siyang dun pupunta ang asawa, kaya tinawagan niya ito. Tuldok. But she's not picking. Napabuntong hininga na lang siya, at pumasok sa crib para maligo. Mabigat man sa loob ni Jackson, pero kailangan niyang unahin ang trabaho niya, kaysa ang panunuyo sa asawa, and he hated that idea. Natatakot siya, na baka isipin lalo ni Georgina, na baliwala lang siya para kay Jackson. It's a sad reality, na isang buong bansa ang kaati ni Georgina sa asawa, and obviously lagi lamang siyang pangalawa sa prioridad ng asawa. Ang aga namang istorbo, Georgina, anong ginagawa mo dito? Hindi na natapos ni Ate Nestle, ang dapat na sasabihin niya, dahil niyakap ko na siya ng mahigpit, at dun tuloy-tuloy na umiyak. She caresses my back ta. Comfort me, but it feels like I want to cry more. It hurts much. Hey, anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Jackson? May nangyari ba? She asked and gave me a glass of water. I sighed, hindi ko alam kung anong nangyari. Jackson suddenly outburst, I don't even have an idea why he is mad at me. Nag-away kami ni Jackson, akala niya niloloko ko siya, alam niya na yung naging issue namin ni Roland noon. And what's worse than that, Roland Dries is working for him as his personal secretary. May ilang butil na naman ng mga luha, ang nakatakas sa aking mga mata, na agad din namang tinuyo ni Ate Nestle, stop crying now, hindi bagay sa Diyosa ang umiiyak. Pagbibiro niya pa, tumabi siya sakin, at niyakap ako. Buti na lang talaga, kahit naubod ng sanggit ang babaeng ito, maasahan ko pa rin siya sa mga oras, na pakiramdam ko, iniwan, at tinalikuran na ako ng mundo. Tuldok. It's just a misunderstanding, Georgina, kailangan nyo lang na makapag-usap, para malinawan ang lahat. Umuwi ka na sa inyo, sigurado ako na nag-aalala na sa'yo ang asawa mo. Marahas akong umiling sa kanya. Hindi, ayokong umuwi, ayoko muna siyang makita, masyadong masakit ang mga salitang sinabi niya sakin. I need to cool down. Mas mabuti, na hindi muna kami magkita kahit ilang araw lang. Ate Nestle stands up, and calls someone on her phone, while staring at me. After 2 or 3 minutes, she faced me while smiling, how about a photo shoot in Moscow? She asked that makes me arch my brow. Sabi mo ayaw mo munang makausap ang asawa mo, kapag naman nandito ka lang sa kondo, I'm sure na may isip mo lang si Jackson, kaya naman imbes na magmukmak ka, magtrabaho ka na lang. CC Magazine miss working with you. I stayed silent for a minute, thinking if I should accept their offer. Wala rin naman akong charity event, or anything na kailangang gawin. I'm free, for the whole week.
Okay, gagawin ko na. She smiled triumphantly and clapped her hands. Alright, I'll pack your things, tomorrow morning tayo aalis. Pagkasabi niya nun, ay iniwan niya na ako sa sala. I don't wanna think about anything for now, kahit ilang araw lang gusto kong maging Georgina Evangelista, the famous model and singer. I hate to say this, but as much as I love being Jackson's wife, it's exhausting as hell. Lalo na't ang daming ipal sa paligid, gaya ng Layla Driz na yon. Bibili lang ako ng pagkain natin sa baba. Nakangiting wika ni Ate Nestle, habang sinusuot ang hoodie niya. Narinig ko ang pagsara, at pagbukas ng pinto. Gosh, why does it feels like na napaka-unproductive kong tao? Sanay naman ako na nakahilata lang dati, pag wala akong schedule. Lottie Nat Suarez. Pagtawag ko sa head ng security group ko, ay wala nga pala ako sa Malacanang. I sighed, at maayos na naupo sa sofa. Kinuha ko yung remote ng TV, na nakapatong sa center table. Watching television is one of the effective way to ease your boredom. I whispered. Kaagad na gumuhit ang sakit sa puso ko, nang makita ko ang laman ng balita. A photo of Jackson, with this particular girl in the airport is flashing in screen. Mukhang close sila, at siya pa mismo ang sumando rito. A tear escaped from my eyes once again. The president was spotted at the airport earlier with Isabel Rodriguez, a known businesswoman, and a model. Isabel is said to be the president's ex-girlfriend. May ibig bang sabihin ang pangyayaring ta? Totoo nga kaya ang balita, na nagkakalabuan na ang Pangulo, at kanyang asawa na si Georgina Segovia? Bakit mo ba pinatay? Asek ko kay Ate Nestle, na hindi ko man lang nanamalayang nakabalik na pala. Are you a masochist? Alam mo naman na masasaktan ka lang, sa pinagsasabi ng mga reporter, papanoodin mo pa rin. Inirapan ko na lang siya, habang inihahain niya sa center table, ang mga pagkaing binili niya kanina. Let's eat. Nakangiting yaya niya sakin, wala akong gana, tipid kong sagot, at akmang tatayo na papasok sa kwarto, nang hawakan niya ang braso ko, at hilahin ako paupo. Aray naman, babalian mo ba ako? Oo, babalian talaga kita. Kapag hindi ka kumain, sayang effort ko na bumaba, para bilhin yung mga paborito tas di mo kakainin. Aba, baka kalbuhin kita riyan. Hala, sige kain, kinuha ko na lang mula sa kamay niya ang kutsarang inaabot niya, at tahimik na kumain, kahit na mas gusto kong umiyak na lang kaysa kumain ay pinigilan ko ang aking sarili. Totoo kaya yun? The thought of Jackson, still love his ex makes my heart bleed and broken. Huwag mo muna masyadong isipin yun. Alam mo naman ang mga paparazzi, masyadong magagaling gumawa ng issue. Talk to Jackson, pag nakabalik na tayo galing sa Moscow, or kapag kaya mo na. Do you want to call him? Nag-aalalang sambit niya sa kin habang kumakain kami. No, I'm fine, tapos na pati akong kumain, matutulog na ako, sabi mo, kasi maaga ang flight natin. Baka ma-beast mode ka pa kapag late na naman akong nagising. I kidded pero hindi man lang siya natawa, or ngumiti man lang kaya dumiretso na ako sa kwarto. Pabalibag akong nahiga sa malambot na kama, at niyakap ang isang malambot na unan. As if on cue my tears starts to fall again. Ang galing niyang mambintang, at maghinala, samantalang siya nga sinundo niya pa yung ex niya sa airport. Buwiset siya. Akala ko pa naman may importante siyang appointment kaya hindi niya ako sinundan dito, yun pala iba ang pinagkakaabalahan niya. It's only 3 in the morning, when we arrive at NAIA, thanks God at walang nagkalat ng press or paparazzi dahil hindi ko feel sumagot sa mga tanong nila, baka may bato ko lang sa kanila yung mga camera at videocam nila. You look gorgeous, buti nakapagpahinga ka at hindi ka na mukhang zombie. Kung nakita mo lang itsura mo. Kahapon ako maluloka ka, girl. Sige, mambola pa at mang-asar pa, malamang broken-hearted ako. Ate Nestle, may nakita ka bang taong nasasaktan na blumang? Sarkastikong tanong ko sa kanya, pero tinawanan niya lang ako sabay abot ng plane ticket. Oo, may nakita akong babaeng blumang habang umiiyak. Ikaw, yung sa music video mo na Mend Your Broken Heart. Hindi ko napigil ang mapangiti, pero kinutusan ko na rin siya, puro kasi kalokohan. 13 oras din kaming nasa eroplano, at karamihan sa mga tao roon, ay natutulog kasama na si Ate Nestle.
At ang ilang staff na pinadala ng entertainment company. Ako lang ata ang gising, at hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na isipin si Jackson at yung Isabel na yun, pati na rin yung pag-aaway naming stress, I whisper to myself. Napatingin ako sa bintana. Malapit nang magland ang eroplano kaya naman, nagising na ang ibang mga pasahero. I sighed. Ako si Georgina Evangelista, the famous and highest paid model all over Asia, so I have to act like one. I am not the president's wife, bulong ko sa aking isipan, nang tuluyan kaming makababa ng eroplano. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.